For today's video mga ka-timing, ay ipapakita ko lang kung paano magpalit ng ball race bearing sa Honda ADV 150. So ngayon tanggalin natin ang lahat ng cover para ma-access natin ang kanyang ball race bearing. So ngayon tanggalin na natin ang nut sa kanyang handlebar para mapaghiwalay natin ang kanyang steering stem and handlebar. Alright, so natanggal na natin ang kanyang handlebar. So gamit tayo ng special tool para matanggal natin ang upper nut sa kanyang steering stem. Okay. So ito na ang kanyang steering stem. So tanggalin ang kanyang cone, yung lower race sa kanyang ball race seat ay tanggalin natin gamit ang mataas na chisel.
Alright, so ito yung tinanggal natin. Ito yung lower race. Ayan, so natanggal ko na din yung upper race. So bali ito yung ipapalit natin. Set po to. Meron ng bearing yung mga cone. Alright, ibalik natin or install natin ang bagong cone. Ayan. Para masalpak natin ng mabuti sa ilalim, gamitan natin ng old na cone. Ayan. At dito naman tayo sa itaas. Alright, so dahan-dahanin nyo lang para pantay ang pagsalpak. Pagkatapos, gamitin natin yung sirang cone, yung old na cone. Ayan. Alright, so ang purpose natin dito ay masalpak ng mabuti sa kanyang lagayan. Ayan. Okay, so lagyan natin ng grease at ilagay ang kanyang bagong bearing. So wag kayong mag-skip para makita nyo kung paano ko tinanggal at i-install ang bagong ball race. Dahil si EDV 150 napakahirap, sa mismong cover lang ay mapahirapan tayong magtanggal. So how much more kung ball race yung gagawin natin. Ayan, so nalagay ko na ang bagong bearing at ilagay ang upper race. Ayan. Ganon din sa ilalim. Dito naman tayo sa kanyang steering stem, AC. Ayan, merong dasail. Tanggalin natin. Gamit lang tayo ng flat screwdriver. Ayan, para matanggal natin ang kanyang lower race. Yan, yung cone. Ayan. So ganito po namin tatanggalin ang part na to. Sa hindi pa alam, so gamitan lang natin ng flat screwdriver. Okay. Merong plate. Ayan. So na UP ay ibalik lang natin sa kanyang forma. So lagyan natin ng konting langis. Ayan, yung oil. Tapos isalpak ang bagong lower race, yung cone. So gamit tayo ng wood hammer. Ayan, yung ballpeen hammer. Ayan, para hindi masira ang surface ng ating steering stem. Yung iba ginagamit nila ay flat screw, but noon flat screw yung ginagamit namin. Nakita namin na yung flat screw ay magkaroon ng scratch yung steering stem, kaya nga sinubukan naming ballpeen hammer na lang para walang masisira na surface. Alright, so nasalpak na natin at huwag kalimutang ilagay ang dasail. Okay, so lagyan natin to ng grease at ilagay din natin ang bagong bearing. Ayan, so ibalik na natin ang kanyang steering stem. Ayan. So ilagay ang kanyang lower nut. Ito yung adjuster sa ating ball race. Ayan. At ilagay ang upper nut. Sa pag-lock sa ating ball race, dapat magsalubong yung upper and lower nut para hindi umalog-alog kapag ginagamit natin ang motor.
Yun yung purpose dahil bakit merong dalawang nut. Ayan, higpitan ang sa itaas na nut at counterclockwise naman ang sa ilalim kung nasiting na yung kanyang ball race. Alright, ayan, dapat magsalubong ang dalawang nut. Okay. Ayan, so i-feel nyo, turn right, turn left ang kanyang steering stem kung hindi ba, ayan. Ganon yung pagtimpla ng ating ball race. Kung higpit na masobrang higpit ay luwagan, kapag luwag ay higpitan. Ayan. Pero yung nut, yung dalawang nut ang importante na dapat magsalubong para maglalak yung dalawang nut. Wala nang tsansa na lumuluwag ang nut pa itaas kung nagsalubong na ang dalawang nut. Ayan. Ayan, final na higpit na po ang gagawin natin dahil natimpla na natin ng maayos yung kanyang left and right movement sa kanyang ball race. Kapag mag-sitting kayo, dapat merong slightly drag kapag iniikot nyo pa left and right ang kanyang ball race, kanyang steering stem. Ayan. Ayan, smooth na ang kanyang left and right movement at ilagay na natin ang kanyang handlebar. Pagkatapos ibalik ang bolt na may kasamang 17 mm na nut. Alright, so nabalik na natin ang dapat ibalik at i-testing natin ang mga lights kung gumagana ba dahil tinanggal natin ang parts sa kanyang front side. Baka merong mga wire na naputol or naglo-loose. Ayan. So, ayan, bago natin i-release ang motor, tingnan natin muna ang kanyang mga lights. Signal light, high, horn, ayan. So ayan, makikita natin na nag-hazard, so it means na functional ang kanyang left and right signal light. Ayan. Mini driving lights, horn, ayan. High and low. Okay, so kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share at mag-comment. At ingat palagi sa pag-DIY. Okay?